Edsa! Yehey! Namiss kita, Edsa. Woohoo! Whee! Good morning mga kabotbot. Hello, what's up, what's up? Mr. Kalakal po ulit. Gamit ang aking Benny 152 or yung Keyway Cafe Racer 152. Wala lang, feel na feel ko gamitin eh. Ayan no, yung gulong niya, yung handlebar niya. Pinag-iisipan ko pa talaga kung anong muffler. Pero anyway, welcome to another vlog of Mr. Kalakal. And today, we're gonna talk about ito, yung motor na gamit natin. Yes, our topic for today's vlog is about Keyway Cafe Racer 152. Is it really worth it? Oh, ha? So, ayan, medyo shoutout tayo dun sa mga anti yung mga rider na hindi kailangan branded ang mga motor. So anyway, so this vlog is about, yun nga, is it really worth the investment? Or sulit bang bumili ng Keyway Cafe Racer 152? Alright? So we're here in Cubao. And pa-car wash muna tayo or pa-bike wash muna tayo bago tayo bumiyahe ng Marikina ulit. So guys, kung mapapansin nyo, pabalik-balik ako ng Marikina. Well, I used to live in Marikina. So, lahat ng Kalakal or lahat ng pinagkakakitaan ko, mostly is based in Marikina. So, yun. Uy, anep, teddy bear si ate. So, yun. Papa-bike wash muna ako dahil mamaya may tambay kami kila mekaniko sa may tambay kami sa may Green Park. So, sakto, magta-tire pen ako. And, gagawa din ako ng vlog on how to install a fuel filter. Alright? So, samahan nyo ako guys sa aking biyahe. And, sana ma-enjoy ninyo. Ciao! Okay boys, so habang nagpapa-car wash tayo, samantalay ko itong time na to para mag-shoutout ulit. Yes! Shoutout session ulit si Mr. Kalakal. And guys, muna pala, thank you sa mga nag-subscribe sa channel ko ni Mr. Kalakal. Naka 500 plus na tayo, so road for 1,000 na tayo. Alright, so alam ko alright eh. Shoutout muna tayo sa mga constituents natin. Alright, so first of all, shoutout kay Ed Ride Moto Vlog. So thank you sa panonood ng videos ko. Kay Jim Jimenez. So medyo na-enlighten na siya na magbuo ng CR152 itong Keyway natin na ito. Kay Silaw Armando. So yun, thank you sir sa panonood. Also kay Earl Ardon. So humingi siya ng video if ano pa yung mga updates na ginagawa natin dito sa Keyway natin na ito. Sunod kay Donna Damaso. I believe neighbor ko siya from Podium. So lagi raw siyang dumadaan sa Ortigas or sa condo ko using his Rusi Classic 250. Okay, shout out to you Donna. And also kay kay Omar Christian Piazon. Omar Christian Piazon. Nanonood din siya ng mga videos about dito kay Benny 152. So yun lang guys. So those of you who are not able to subscribe yet to my channel, please do subscribe, leave a comment, and like my videos. So pagbigyan nyo na ako sa mga kalokohan ko sa buhay. And thank you sa mga nakapag-subscribe na. Okay? So back to the vlog after the car wash. Alright? Ciao!
Alright, there you go mga kapotpot. Tapos na tayo magpa-bike wash. And we're on our way to Marikina na via JP Rizal, then Aurora, then Marcos Highway. Okay, so going back to my discussion a while ago, that today's vlog is about sulit ba mag-invest or bumili ng Keyway Cafe Racer 152. So before I start my discussion, I'd like you to see, or I'd like you to watch this video. Okay? In 3, 2, 1, go! Okay, so guys, ano masasabi nyo? Ang yabang no? Hindi, para mas ma-appreciate nyo yung discussion natin, what I did was, pinakita ko yung walk around ulit nitong Cafe Racer 152 by Euro Keyway. Okay? Wait lang, hirap sumingit. And this motorcycle is a 150cc motorcycle. Kaya nga 152 eh. And I'm just not sure kung ano eksakto niya. Tangin ang mga jeep to. Okay. So it has a 5-speed transmission, 1 down, 4 up. And air-cooled siya, hindi pa siya what do you call this? Wala pa siyang radiator. Ang ina mo, U-turn yan there. Anyway, ang dami kong rant ngayong araw na to, no? So, what else? Ano pa ba? Yun, yung sa panel gauge niya is supplemental naman yung mga display niya sa panel gauge, though may mga kulang lang and hindi tayo mabot. So yun, now the price point for this Cafe Racer 152, it's I believe it's 53,800 for cash. Now for installment, I am not sure kung 6,000 ba o 4,000 ang down payment, then 2,500 a monthly for 36 months. Now, I got this Cafe Racer 152 ng second hand. Yun nga, dun sa unang video ko nitong motor na to, sumemplang yung may-ari, binenta kagad, then yun, mag-upgrade ng 400cc. So, konti lang naman din yung difference sa brand new, pero pinili ko na yung second hand para at least makatipid-tipid ng konti. Alam mo naman tayong pamilyado. So, since nabanggit natin yung tipid-tipid, okay, with its price point na 53,600 or 53,800, hindi pa ba sufficient yun na yung masave mo?
for a 150cc na motor, especially kung dito mo lang sa Metro Manila gagamitin. Though this bike is not restricted for Metro Manila use only. Why? Tingin ko pwede to gamitin ng malayuan, and I have to try it myself personally. So bukod doon, yun nga, going back to its price point, may competitive yung pricing niya for a 150cc motorcycle. 'Di ba? Hindi ka nabitin dito. Ako as a newbie rider, so ako na-enjoy ko yung performance nitong motor na to. It's been several days since I've been using this motorcycle, and sobrang at ease. And if I will compare, though hindi naman siya kumpara sa Classic 250 kasi it's a different genre eh. Classic 250 is a 250cc motorcycle, so hindi ko dapat kino-compare doon. Pero yun nga, I have to compare it with my other motorcycles dahil ako gumagamit. So yung Classic 250 natin, yan pang pang weekend or pang showbiz, pang showbiz ride. While for this Cafe Racer 152, I'll be using this most of the time, especially on a weekday pagka nag-iikot-ikot ako Metro Manila. Pero gusto ko rin masubukan to ng long ride. So yun, handling, this is not a motor review. This is our topic is about, is it really worth it? Handling with its price, syempre wag kang mag-expect naman ng ginto yung binibili mo, 'di ba? Mura eh. So handling ako so far, I'm happy with its performance when it comes to handling. Very nimble and easy to drive tong motor na to. So doon sa mga nagdadalawang isip, guys, wag na kayo magdalawang isip. Ako na mismo ang nagtry at gumamit ng CR152, and initial impression, okay pa naman siya. Okay siya. Okay? Syempre, I have to test it in through time. Syempre, Mr. Kalakal, walang forever. Yes, sir. Tama naman kayo, walang forever. And kahit branded pang motor yan, wala rin talagang forever yan. So, expect nyo, meron mga wear and tear yan. So hindi porket bumili ka ng branded, hindi masisira yan. And guys, FYI lang we're an Asian country. So, 'di ba? Let's support our fellow neighboring country. So, this motorcycle is made in Taiwan, not China. So, according dun sa mga nagsasabi, matibay din ang keyway. And only time will tell, and only time will prove its durability. Okay? Pero guys, walang motor na hindi nasisira. Always remember that. There is no perfect motorcycle, whatever the brand it may be. Diba? And guys, ito lang eh. Diba? Pipilitin natin bumili ng yun nga, motor na I don't wanna name drop na mga brands, pero let's say bibili tayo ng motor na 120,000 for a 150cc variant. Now, pinilit mo, sige, hulugan. Kasi ganito, paghihirapan, ganyan. Pero guys, pansinin nyo, ako, wala lang, very low-key lang ang gusto kong buhay. I'd rather use a cheap bike and make it look unique sa society natin or sa culture natin na ito. Diba? Rather than buying a pambansang brand na bike. Diba? Nothing against other brands. Dahil definitely, I'm gonna buy one of those. Syempre, I wanna try everything eh. Pero, with this brand, Keyway, you can never go wrong. This one, with its price, competitive na siya, and yung functionality niya is okay. Yung form niya is also very okay. Dahil, lalo na kung gusto mo ng custom bike, konting kalikot lang to eh, konting galaw lang. Then, ma-achieve mo yung gusto mong custom bike. Okay? Now, I have to pause muna and daanan ko lang to si Papa Lem. Silip lang ako. Alright mga kapot-pot, so tapos dumala ako sa Great Kilalem, nakipagkamustahan lang, and may mga pinag-usapan lang kami. Okay, so
Yun nga guys, going back dun sa topic natin kanina, na is it really worth it to invest in a Euro Keyway Cafe Racer 152? And sabi ko sa inyo, yes. Okay? Now, if brand conscious kayo, well, I'm sorry, Keyway is not for you. Pero, yun nga, parang ano lang yun guys eh. Wala kayong napansin with Nike. Nike is the pambansang sapatos ng kabataan. So, nothing against the brand ulit i-explain ko lang ng simple. Dati, mahilig ako, hanggang ngayon mahilig pa rin naman ako sa sapatos. Pero tinigil ko lang yung pangongolekta. Pero yun nga, dati, puros Nike ang mga binibili ko. So, napansin ko, na parang putya, ang daming kabataan na mimili ng Nike. Diba? Pag pumunta ka sa mall, dami mong kaparehas at that time eh. So, naghanap ako ibang brand, pumunta ako sa New Balance. Nung dumarami na rin ang naka New Balance, so masa eh. So, lipat ako brand, nalipat ako sa Saucony. So, yun. Yun yung point ko. Why would you why would you like to yung bakit gusto niyo yung marami kayong kaparehas? So, pwede namang maging unique. 'Di ba? So, yun. Keyway Cafe Racer 152. It's a good investment. Don't expect too much. And una-una, walang forever. Walang forever. If you wanna keep that motor until you grow old, well, dapat alagayin nyo sa maintenance. Ako, share ko lang maintenance ko. Ako, every 500 kilometers nag-change oil ako. Okay? Lalo na ito, 1 litro lang naman lang is nitong Keyway na to. So, ano ba naman yung 200 pesos, 300 pesos every 500 kilometers. So, not bad, diba? Ayan, dito tayo sa loob-looban ng Marikina at tanghaling tapat nagmamotor tayo. So, ano pa bang may share ko dito kung bakit siya goodbye? Yun nga, parts available naman siya sa mga nearest motor shop ninyo. Ang dami niyang kaparehas na parts. CG125, TMX125. Yan. Uy, game ko like. Ano pa ba mga dapat nyong i-consider dito? So kanina, while I was giving you a walkthrough or walk around nitong motor na to, na siguro sa mga first time nanonood, napansin nyo, iba na yung mga gulong, iba yung hawakan niya. Yes, nag-upgrade tayo ng gulong and yung handlebar. So, itong motor na to guys, 'di ba? Konti lang gagastusin mo eh. If ayaw mo ng stock, konti lang gagastusin mo. Pwede na siya magmukhang custom bike eh. And at the same time, hindi ka mukhang kaawa dito sa motor na to. Promise. Yung fuel efficiency niya, tipid, kasi nagpa-full tank ako nung isang araw pa. Hanggang ngayon gamit ko pa rin. And nag-check ako ng tanke, since itong motor na to wala siyang gas sensor. Okay, since wala siyang gauge for the gas level, so you have to check it physically. Okay, so yun, so far from full tank nakakaano na ako 78 kilometers. Konti pa lang nababawas sa tangke ko eh, halos puno pa eh. So yun. Pero syempre, pag walwal ka mag-drive, don't expect na bibigyan ka ng fuel efficiency. Winalwal mo eh. Diba? And importante, makahanap na ako ng bahay. Gusto ko na lumipat dito sa Marikina. Dito naman lagi lahat ng mga transaction ko eh. So yan. Ano pa ba? Again, this Keyway model is 53,600 or 800, and you can never go wrong. Marami ka nang pwedeng magawa dito. And at the same time, yung may maiuwi ka pang pambigas sa bahay nyo. Diba? There's no sense of buying a branded bike na afterwards wala ka ng pangkain or wala na tayong pambigas or hindi natin may pasyal yung pamilya natin. Diba?
And para sa mga pamilyadang tao, huwag nyo hanapan yung top speed. Though hindi naman ito papaiwan sa kalsada eh. Pero huwag nyo lang hanapan ng sobrang bilis. Again, 53,000 na itong binili yung bike. So, don't expect to run like a 400cc bike. Okay? Yun, and matutong makontento guys. Matutong makontento. Maaring sa ngayon ito muna ang binili natin, pero darating din tayo sa time or sa point na pwede tayo mag-upgrade. Huwag natin pilitin makabili kagad dahil na ganito yung brand na ito. Mahirap eh. Mahirap. We only buy what we can afford. We don't buy dahil ganito. Ayan, ikot muna tayo dito. So guys, yun lang munang masishare ko sa inyo about this vlog. And if you will ask me on a personal note, this motorcycle is worth it. I'm not saying na this is the best motorcycle, but definitely this motorcycle is worth it. Especially if ikaw yung tipo ng rider or yung nagmomotor na gusto ng retro feel. So yun, retro can never grow old. Hindi yan nawawala sa uso. Mas lingunin pa nga pag retro ka eh. Wala lang, share ko lang. Okay? So I have to end the video from here. So I do hope na enjoy nyo itong discussion natin ngayong hapon mga kapotpot. And again, if you have any requests, please do let me know as long as kaya natin. Okay? May nag-request, ano daw, yung Renegade. Sabi ko, pag-iipunan ko pa yan. Gusto ko rin yung Renegade pero hindi muna sa ngayon. May malaking project akong gagawin. Magbubukas ako ng shop, bike shop, and at the same time lilipat ako ng bahay. So, baka hindi ko pa masikaso. I need to save up. Okay? So, that's all for now mga kapotpot. Please do like, comment, and subscribe to my channel. And once again, this is your boy, Mr. Kalakal. Now signing off. Ciao. Potpot RS Moto.